Sabado ng umaga nang sa wakas ay natanto ko na kasinungalingan ang buong buhay ko. Naaalala ko ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng aming sala sa Cebu, ang amoy ng kapeng katitimpla ko lang, at kung gaano ako kasaya habang pinaplano ang weekend namin ni Thea. Ang aking Thea. O yon man lang ang akala ko. Dapat naming bayaran ang buwanang hulog para sa aming kondo ng araw na iyon. Kinuha ko ang cellphone ko para mag-transfer ng pera mula sa aming joint account. Yung binuksan namin noong kinasal kami 3 taon na ang nakalilipas. Ang account na pareho naming may access. Ang account na simbolo ng aming tiwala. Inilagay ko ang password. Naghintay na mag-load ang page. At doon ko nakita ang numero na halos ikahinto ng hininga ko. 0. Isang bilog, hubad, walang kwentang 0. Noong una, akala ko ay error. Baka technical problem sa banking app. Ni-refresh ko ang page. Isa pa. At isa pa, wala. 1,500,000 piso, 1,500,000. Lahat ng aming ipon, lahat ng pinaghirapan naming ipunin mula sa trabaho ko bilang inhinyero at sa trabaho niya sa turismo, lahat ay nawala. Na parang hindi kailanman umiral. Ang puso ko ay kumakabog ng napakalakas na akala ko ay sasabog. Nanginginig ang mga kamay ko habang dinadaya lang numero ng bangko. Ang lalaki sa linya ay magalang ngunit malamig. Kinong Reyes, may joint authority po ang asawa ninyo. Winidraw niya ang buong halaga kahapon. Sa siyam na magkakahiwalay na transaksyon. Cash. Sa siyam na transaksyon. Ibig sabihin hindi ito error. Hindi ito hack. Hindi ito aksidente. Ito ay isang plano. Saan napunta ang pera? Tanong ko. Kahit na alam ko na ang sagot. Paumanhin po. Hindi ko maibibigay ang impormasyong iyan nang wala. Pinutol ko ang tawag. Nahihilo ako. Umupo ako sa sofa. Yung binili namin last year sa SM, yung plinano naming gamitin sa loob ng 15 taon, nagtatawanan pa kami kung paano namin mapapanood ang aming mga anak na lumaki dito. Mga anak na hindi pa umiiral. Mga anak na baka hindi na kailanman iiral. Hindi sa kanya. Pumasok si Thea sa bahay makalipas ang 1 oras. May bitbit na mga paper bag galing mall. Bagong sapatos. Bagong bag. Isang ngiti sa kanyang mukha. Nakita niya akong nakaupo at ang ngiting iyon ay bahagyang nanigas. Ayos ka lang? Tanong niya pero sa tono ng boses niya ay may iba akong narinig. Hindi pag-aalala, kundi pag-iingat. Nasaan ang pera, Thea? Natigilan siya. Saglit lang. Pero sapat na iyon. Anong pera? Huwag mo akong lokohin. Ang 1,500,000 mula sa account natin. Lahat. Ibinaba niya ang mga bag. Hindi siya tumingin sa akin. Ginastos ko na. 3 salita. Simple. Malamig. Na parang sinasabi niya lang kung ano ang ulam para sa hapunan. Ginastos mo? Ang pera natin? Nang hindi ako tinatanong? Pera ko rin yon. Ngayon ay tumaas na ang boses niya. Pinagtrabahuhan ko yon tulad mo rin. Pero dapat gamitin natin yon ng magkasama. Para sa kondo. Para sa kinabukasan. Para sa... Pumiyok ang boses ko. Para sa atin. Nagkibit balikat lang siya. Totoo, nagkibit balikat lang siya. Na parang pinagtatalunan lang namin kung ano ang papanoorin sa TV. May mga dahilan ako, sabi niya. Anong dahilan? Tiya, yun na lahat ng meron tayo. Paano natin babayaran ng hulog ang mga bayarin, pagkain? Problema mo na yan, sabi niya at kinuha ang mga bag. Naglakad siya patungo sa kwarto. Yung sandaling iyon, yung sandaling tumalikod siya at umalis, yon ang sandali na natanto ko na ang babaeng minahal ko ay hindi kailanman umiral. Ang pinakasalan ko, ang pinagkatiwalaan ko, ang pinlano kong makasama habang buhay, ang babaeng iyon ay isang ilusyon. Sa harap ko ay isang estranghero. Isang estranghero na kani-kanina lang ay nagnakaw ng buhay ko. Ang sumunod na 2 araw ay malabo. Si Thea ay natutulog sa kwarto. Nakalock ang pinto. Ako ay sa sofa natutulog. Ayaw niyang makipag-usap. Ayaw niyang magpaliwanag. Patuloy lang siyang lumalabas ng bahay na may dala pang mga bag. Umuuwi ng gabi na, amoy mamahaling pabango at usok ng sigarilyo ng iba. Tinawagan ko ang kapatid niyang si Isabel. Baka may alam siya. Baka makatulong siya. Dave, sabi ni Isabel, mahina. Halos pabulong. Akala ko alam mo na. Ang alam ko? Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas maingay pa kaysa sa anumang salita. May boyfriend si Thea.
1 taon na, taga Maynila. Balita ko plano nilang magbukas ng restaurant. Gamit ang pera mo, Dave. Ang pera mo. Gumuho ang mundo ko. Hindi lang ito pagnanakaw. Hindi lang ito kasinungalingan. Isa itong plano. Sa buong panahon, habang ako ay umuuwi galing trabaho na pagod, habang niyayakap ko siya, habang pinaplano ko ang aming kinabukasan, pinaplano niya ang sa kanya, nang wala ako, gamit ang pera ko, kasama ang ibang lalaki. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nakaupo ako sa dilim ng aming sala at nag-iisip, pwede akong umiyak, pwede akong sumigaw, pwede kong basagin ang lahat ng nakikita ko, pero hindi ko ginawa. Dahil sa dilim na iyon, sa katahimikang iyon may ibang nabuo, isang bagay na malamig at malinaw at hindi matitinag. Kung siya ay may plano, magkakaroon din ako. Pero ang plano ko ay hindi tungkol sa paghihiganti dahil sa galit. Hindi ito tungkol sa karahasan o drama. Ito ay tungkol sa hustisya, tungkol sa batas, tungkol sa malaman ng buong Cebu ang ginawa niya. Tungkol sa bawat sentimo na ninakaw niya ay maibalik, may interes. At tungkol sa hindi na niya kailanman muling mamaliitin ang isang lalaki na gusto lang magmahal. Lunes ng umaga. Kailangan kong pumasok sa trabaho. Kailangan ko ng bawat piso dahil nilimas ni Thea ang mga account. Hindi lang ang ipon, kundi pati ang aming checking account. Sa huling tingin ko, mayroon akong 100 piso sa bulsa at halos walang laman na beep card. Sa trabaho, lahat ay napansin na may mali. Ang katrabaho kong si Ben, isang mabuting tao ama ng 3, ay napansin kung paano nanginginig ang mga kamay ko habang sinusubukang mag-concentrate sa mga technical drawing para sa bagong building sa Mandaue. Dave, ayos ka lang? Tanong niya, mahina, para hindi marinig ng iba. Hindi ako makapagsinungaling, hindi sa kanya. Kinwento ko sa kanya ang lahat, kung paano nilimas ni Tia ang mga account, kung paano siya nagpaplano ng restaurant kasama ang kabit niya sa Maynila, kung paano ako nawala ng lahat sa isang iglap. Sinabi ko sa kanya kung paano puno ang isip ko ng mga plano para sa legal na hakbang, pero wala akong pera kahit para sa abogado. Tinitigan ako ni Ben ng matagal, tapos kinuha niya ang kanyang wallet. Hindi, sabi ko agad. Hindi ko pwede at gagawin mo. Putol niya sa akin. Hindi ito utang na may interest, Dave. Tulong ito sa magkaibigan. Ibigay mo sa akin ang account number mo. Makalipas ang 1 oras, mayroon akong 150,000 piso, 150,000, sa aking bagong personal account. Isang account na hindi kailanman magagalaw ni Thea. Nagbigay si Ben ng 50,000. 2 pang kasamahan, sina Mark at John, nagbigay din ng tig 50,000. Mga taong halos hindi ko kilala sa labas ng trabaho ay ibinibigay sa akin ang kanilang pinaghirapang pera dahil naniniwala sila sa akin. Dahil alam nila na mali ang ginawa sa akin. Bayaran mo kapag kaya mo na, sabi ni Ben. At kung hindi mo na kayang bayaran, ipasa mo ang tulong sa iba. Pagkatapos ng trabaho ng araw na iyon, hindi ako umuwi. Dumiretso ako sa law office ni Attorney Salvador Sal Ramos, isang tao na may reputasyon na hindi natatalo sa kaso. Ang opisina ay maliit pero maayos, puno ng mga libro ng batas at mga desisyon ng korte. Si Attorney Sal ay isang lalaki sa edad 50, may seryosong mga mata at matatag na pakikipagkamay. Kinwento ko sa kanya ang lahat ng detalye. Nakinig si Attorney Sal ng walang istorbo, nagsusulat ng mga tala, at nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang upuan. Mayroon kang magandang kaso, sabi niya. Ang joint account ay hindi nangangahulugan na pwedeng kunin ng isa ang lahat ng walang kasunduan, lalo na sa loob ng kasal, kung saan may mga pinagsamahang obligasyong pinansyal. Ito ay appropriation, iligal na pag-aari sa pinagsamang ari-arian. Mababawi ko ba ang pera? Maaari kang makakuha ng higit pa riyan, sabi ni Ate Sal. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakakita ako ng kislap ng hustisya. Maaari mong makuha ang pera, interes at danyos para sa pinsalang idinulot. Pero hindi lang yan, Dave. Ito na ginawa niya sa'yo. Maaari rin itong maging isang criminal offense. Pwede ko siyang i-report sa prosecutor's office. Tumalon ang puso ko. Ibig sabihin, pwede siyang makulong. Depende yan sa korte at sa mga pangyayari. Pero tiyak na magkakaroon siya ng criminal record na seryosong makakaapekto sa lahat ng plano niya sa hinaharap, kasama na yung sikat na restaurant sa Maynila.
Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, hindi ito isang masamang ngiti. Ito ay ngiti ng isang tao na sa wakas ay nakakita ng liwanag sa dulo ng lagusan. Ang mga sumunod na linggo ay isang bangungot ng logistika. Kailangan kong mangalap ng ebidensya, lahat ng bank statement, lahat ng patunay ng kita, lahat ng email kung saan pinaplano namin ang aming kinabukasan. Kailangan kong idokumento ang bawat sentimo na pareho naming kinita at inipon. Tinulungan ako ni Atay Sal na ayusin ang lahat pero ang pisikal na trabaho, pag-scan ng mga dokumento, pakikipag-usap sa bangko, pakikipagpulong sa accountant, lahat yon ay ako ang gumawa. Nagtrabaho ako araw-araw, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Trabaho, tapos dokumentasyon, tapos pagpaplano ng kaso. Hindi ako natutulog ng higit sa 4 na oras bawat gabi. Nabubuhay ako sa kape at itlog. Pero bawat dokumento na idinadagdag ko sa malaking folder na iyon ay isang hakbang palapit sa hustisya. Si Thea ay nakatira pa rin sa aming kondo. Teknikalidad, asawa ko pa rin siya. Hindi ko siya mapapaalis ng walang utos ng korte. Pero sa tuwing magtatagpo ang aming mga mata sa pasilyo, may bago akong nakikita sa kanyang mga mata. Takot, na pagtatanto niya na may pinaplano ako. Alam niya na hindi ako ang tipo na basta na lang tatanggap ng pagkatalo. Anong ginagawa mo, Dave? Tanong niya isang gabi nang makita niya ako na may hawak na isang tumpok ng dokumento. Ginagawa ko ang dapat kong gawin, sabi ko ng mahinahon. Wala kang makukuha, sabi niya. Pera ko rin yon. Pera ko rin, sagot ko. At ang pagkakaiba natin, hindi ako nagnanakaw. Nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. Pero may iba pa. Hindi siya sigurado. Nagsisimula na niyang mapagtanto na baka lang, hindi niya napag-isipan ang lahat hanggang sa dulo. Makalipas ang 2 linggo, tinawag ako ni Atty. Sal sa opisina. Dave, sabi niya, handa na ang kaso. Pero bago natin ito isampa, kailangan kitang tanungin, sigurado ka bang gusto mong ituloy ito hanggang dulo? Ito ay magiging pampubliko. Lalabas ito sa dyaryo, malalaman ng mga tao ang nangyari. Inisip ko kung paano malalaman ng pamilya ko, kung paano malalaman ng mga kaibigan ko, kung paano malalaman ng buong Cebu na niloko ako at ninakawan ng sarili kong asawa. Nakakahiya, masakit. Pero naalala ko yung sandali na tumalikod si Thea at umalis dala ang mga bag. Naalala ko ang lamig sa boses niya nang sabihin niyang problema mo na yan. Naalala ko ang 1 taon ng kasinungalingan, pagpaplano, pagnanakaw. Sigurado ako, sabi ko. Hayaan mong malaman ng mga tao. Hayaan nilang malaman kung ano ang ginawa niya. Dahil ang hustisya na walang nakakakita ay hindi hustisya, ito ay pananahimik lang. Tumango si Atty. Sal. Kung gayon, simulan na natin. Isinampa namin ang kaso noong Lunes. Ang kaso ay may 47 pahina ng dokumentasyon. Hinihiling ko ang pagbabalik ng buong halaga, interes mula sa araw ng pagnanakaw, danyos para sa pinsalang idinulot, at mga gastos sa paglilitis. Dagdag pa, at ito ang henyong galaw ni Atty. Sal, humiling ako ng isang court order laban kay Thea na hindi niya maaaring gamitin ang ninakaw na pera para sa anumang business investments hanggang sa matapos ang kaso. Ibig sabihin, ang restaurant niya, blocked. Ang mga plano niya kasama ang kanyang kabit, blocked. Ang buong bago niyang buhay, naka-freeze hanggang sa gawin ng hustisya ang trabaho nito. Nang matanggap ni Thea ang subwena, sumigaw siya. Naghagis siya ng mga bagay. Tinawag niya ako sa pinakamalalang mga pangalan. Pinagbantaan niya ako. Pero hindi ako nag-react. Tinitigan ko lang siya, mahinahon, at sinabi, dapat nag-isip ka bago ka nagnakaw, Thea. Huli na ang lahat ngayon. Itinakda ng korte ang unang pagdinig pagkalipas ng 3 linggo. Samantala ang buhay ay naging napaka-interesante. Kumuha si Thea ng abogado, isang mahal, maingay na abogado mula Maynila na akala niya ay matatakot ako. Ang abogado niya, si Attorney Ivan Cruz, ay kilala sa agresibong taktika at pagsubok na siraan ang kabilang panig sa halip na harapin ang mga katotohanan. Pero iba si Atty. Sal, hindi siya lumalaban ng maingay. Lumalaban siya ng matalino. Ang dokumentasyon na ang magsasalita, sabi niya sa akin. Hahayaan lang nating magsalita ito. Isang araw bago ang unang pagdinig, may nangyaring hindi ko inaasahan. Isang reporter mula sa Cebu Daily News, ang lokal na pahayagan, ang tumawag sa akin. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang tungkol sa kaso.
Baka may nagsabi mula sa korte, baka nabanggit ni Ben sa mga kaibigan, hindi ko alam. Pero ang reporter, isang batang lalaki na nagngangalang Lucas, ay gustong marinig ang aking panig ng kwento. Noong una, gusto kong tumanggi. Pero naalala ko ang sinabi ko kay Atty. Sal, ang hustisya na walang nakakakita ay hindi hustisya. Kung gusto kong malaman ng mga tao ang ginawa ni Thea, ito na ang pagkakataon. Sabihin mo lahat, sabi ni Atty. Sal, nang tanungin ko siya para sa payo. Pero mga katotohanan lang, walang emosyon, walang insulto. Ang katotohanan lang. Nakausap ko si Lucas ng 1 oras. Kinwento ko sa kanya kung paano namin binuo ang ipon ng magkasama. Kung paano ako lubos na nagtiwala sa kanya. Kung paano nawala ang lahat sa isang gabi. Kung paano ko nalaman ang tungkol sa kabit. Kung paano ako nawalan ng lahat. Isinulat lahat ni Lucas. Nagtanong ng matatalinong tanong. Tiniyak ang mga detalye. Lumabas ang artikulo sa araw ng pagdinig. Ang headline ay, Inhinyero sa Cebu nilimas ang ipon ng asawa, ipinantakip sa kabit sa Maynila. Pagsapit ng tanghali, alam na ng buong Cebu. Ang telepono ko ay hindi tumigil sa pagring. Mga kamag-anak, kaibigan, mga taong hindi ko nakakausap sa loob ng maraming taon, lahat ay tumatawag. Ang ilan ay nag-aalok ng suporta. Ang ilan ay nag-aalok ng pera. Ang ilan ay gusto lang sabihin na alam nila ang ginawa ni Thea at tama ako na lumaban. Pero ang pinakamagandang bahagi, ang telepono ni Thea ay hindi rin tumigil sa pagring. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan, ang mga taong katrabaho niya. Lahat sila ay tumatawag sa kanya, tinatanong kung totoo ba, kung talaga bang ninakaw niya ang pera mula sa sarili niyang asawa, kung talaga bang nangaliwa siya, ilan ang sumuporta sa kanya. Ang nanay niya, syempre, ipinagtanggol siya. Pero ang karamihan ay nabigla, nadismaya. Ang ilan ay pumurol na ng kontak. At yung kabit sa Maynila, narinig ko kalaunan, at ito ay matamis, na hiniwalayan siya agad nang makita ang artikulo. Malinaw na hindi siya interesado sa isang babaeng may legal na bagahe at frozen accounts. Mainit ang araw ng pagdinig. Hulyo sa Cebu, lampas 30 degrees. Ang courtroom ay maliit, puno ng tao, may mga dumating dahil lang sa kuryosidad, ang iba ay mga kaibigan ko, ang iba ay mga reporter. Nakaupo si Thea kasama ang kanyang abogado, nakasuot ng madilim na bestida, sinusubukang magmukhang seryoso at nasasaktan. Ang nanay niya ay nasa likod niya. Ang hukom, isang babae sa edad 50 na nagngangalang Judge Maria Torres, ay kilala bilang patas pero mahigpit. Hindi niya pinapalampas ang mga kalokohan. Nagsimula ng agresibo ang abogado ni Thea. Iginiit niya na ang pera ay kay Thea rin tulad ng sa akin. Iginiit niya na ako ang kumokontrol sa pera sa aming pagsasama at kinuha lang niya kung ano ang nararapat sa kanya. Iminungkahi pa niya na ako ay emotionally abusive. Isang ganap na kasinungalingan pero sinubukan niya. Tapos tumayo si Atty. Rizal. Dahan-dahan, kalmado, at inilabas niya ang dokumentasyon. Kagalang-galang na hukom, nagsimula siya. Ang mga katotohanan ay napakasimple. Ang nasasakdal ay nang walang kaalaman at pahintulot ng nagsasakdal ay nag-withdraw ng 1.5 million mula sa isang joint account sa Siam na magkakahiwalay na transaksyon sa loob ng isang araw. Hindi ito isang aksidenteng pagkakamali. Ito ay isang planadong pagkilos. Ipinakita niya ang mga bank statement. Ipinakita niya ang aming mga email kung saan pinaplano naming gamitin ang ipon na yon para sa kondo. Ipinakita niya ang mga mensahe kung saan tinatanong ko si Thea tungkol sa ilang mga gastos at nagsinungaling siya, sinabing may sapat na pera. Hindi lang kinuha ng nasasakdalang pera, patuloy ni Atty. Rizal. Ang nasasakdal ay nagsinungaling, nagplano, at sinubukang magtago. Hindi ito paghahati ng ari-arian ng mag-asawa, ito ay pagnanakaw. Sinubukan ni Ati. Ivan Cruz na pumutol ng ilang beses, ngunit pinatahimik siya ng hukom. Gusto kong marinig ang ebidensya, hindi ang iyong opinyon na Timer Cruz. Tapos, dumating ang sandali ko. Kailangan kong tumestigo. Kailangan kong sabihin ang aking kwento sa harap ng isang punong courtroom, sa harap ni Thea, sa harap ng lahat. Kinakabahan ako. Pawis ang aking mga kamay. Ngunit sa sandaling nagsimula akong magsalita, naging malinaw ang lahat. Hindi ako nagsalita ng may galit. Hindi ako nagsalita ng may pagkamuhi.
Nagsalita ako ng may katotohanan. Kinwento ko kung paano kami nagkakilala, kung paano ko siya minahal, kung paano ko pinlano ang buong buhay ko kasama siya, kung paano ako nagtiwala sa kanya sa bawat bahagi ng aking sarili, at kung paano nawasak ang tiwalang iyon sa isang araw. Hindi ko kinasuhan si Thea dahil galit ako sa kanya, sabi ko sa huli. Kinasuhan ko siya dahil mali ang ginawa niya. At gusto kong malaman ng sino mang nag-iisip na gawin din ito sa iba, na may mga kahihinatnan. Nang umupo ako, nakita ko kung paano tiningnan ng hukom si Thea. Hindi ito isang mabait na tingin. Kinailangan ding tumestigo ni Thea. Inihanda siyang mabuti ng kanyang abogado. Sinubukan niyang umiyak, magsabi kung gaano siya kamiserable sa aming pagsasama, kung gaano ako kalamig at malayo. Ngunit nang magsimulang magtanong si Ate Mirsal, gumuho ang lahat. Inabisuhan mo ba ang iyong asawa bago mo kinuha ang pera? Tanong ni Ate Mirsal. Hindi, pero isang simpleng sagot, pakiusap. Oo o hindi. Hindi. May plano ka bang gamitin ang perang iyon nang walang kaalaman niya? Katahimikan. Ginang Reyes? O. At may relasyon ka ba sa ibang lalaki sa panahong ito? Tumayo si Atisha Cruz. Objection. Hindi niyan relevant. Pero iwinasiwas ng hukom ang kanyang kamay. Tinanggap ang tanong. Sasagutin ang testigo. Nakatingin si Thea sa ibaba. Oo. Naririnig ko ang bulungan ng mga tao sa courtroom. Tinakpan ng kanyang ina ang kanyang mukha gamit ang mga kamay. Dumating ang desisyon makalipas ang 2 linggo. Napakalinaw ng hukom. Hindi ito isang kaso ng paghahati ng ari-arian ng mag-asawa. Ito ay isang kaso ng unilateral appropriation ng pinagsamang pondo ng walang pahintulot. Iniuutos ng korte na ibalik ng nasasakdal sa nagsasakdal ang buong halaga na 1.5 milyon. Kasama ang legal na interes mula sa araw ng pag-withdraw, kasama ang danyos na 500,000 para sa pinsalang idinulot, plus lahat ng gastos sa paglilitis. Kabuuan? Halos 2 milyong piso kasama ang mga bayarin. Dagdag pa, inutos ng hukom na ipasa ang kaso sa prosecutor's office para sa posibleng criminal investigation. Namutla si Thea na parang papel. Umiiyak ang kanyang ina. Sinubukan ni Atisha Cruz na may sabihin ngunit pinigilan siya ng hukom. Ang desisyon ay pinal, tapos na ang pagdinig. Lumabas ako ng courtroom patungo sa sikat ng araw. Hinihintay ako ni Ben sa labas, kasama sina Mark at John. Tapos na ba? Tanong ni Ben. Tapos na, sabi ko, at nanalo tayo. Hindi lang ito pagkapanalo sa pera, bagaman napakasarap malaman na bawat sentimo ay babalik. Ito ay isang tagumpay dahil nanalo ang katotohanan. Dahil mayroong hustisya. Dahil hindi maaring basta na lang nakawin ng isang tao ang buhay mo at umalis ng walang kahihinatnan. Ang artikulo sa Cebu Daily News kinabukasan ay may headline. Hustisya sa Cebu. Korte, inutusan ang babae na ibalik ang ninakaw na pera sa asawa. Kinailangan ni Thea na ibenta ang lahat. Yung mga sapatos, bag, alahas. Kinailangan niyang umutang. Kinailangan siyang tulungan ng kanyang pamilya. Pero nagbayad siya. Bawat piso, may interes. At ang restaurant sa Maynila, hindi kailanman nagbukas. Nawala ang kabit. Ang pangarap niya, wasak. Ang pangarap ko, wasak din. Pero kahit papaano, nakuha ko ang hustisya. At yon ay mahalaga. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng like, at isulat sa comments kung ano ang tingin ninyo sa nangyaring ito. Ang unang linggo matapos ang desisyon ay kakaiba. Parang naglalakad ako sa isang parallel world kung saan hindi pa malinaw ang mga patakaran. Si Thea ay teknikal na nakatira pa rin sa kondo. Ang proseso ng annulment ay hiwalay na bagay. Pero madalang kaming magkita. Aalis siya ng maaga sa umaga, uuwi ng gabi na, iniiwasan ng anumang kontak. Ayos lang sa akin yon. Ang pera ay nagsimulang dumating ng hulugan. Ang abogado ni Thea ay nakipag-ayos para sa isang payment plan, 100,000 agad, tapos tig 50,000 bawat buwan hanggang sa mabayaran lahat. Sa tuwing may papasok na pera sa account ko, may nararamdaman akong halo-halong kasiyahan at lungkot. Kasiyahan dahil gumagana ang hustisya. Lungkot dahil kinailangan pang humantong sa ganito. Pero ang pinaka-interesante ay hindi ang pera. Ang pinaka-interesante ay ang reaksyon ng mga tao. Isang araw, habang nasa Pure Gold ako at namimili ng grocery, isang matandang babae ang nakakilala sa akin.
Marahil ay nakita niya ang litrato ko sa dyaryo. Kayo yung inhinyero, di ba? Tanong niya. Yung ninakawan ng asawa? Handa na ako sa panghuhusga. Madalas sinisisi ng mga tao ang biktima. Siguradong may ginawa akong mali. Siguradong masama akong asawa. O kung ano pa. Pero sa halip, ipinatong niya ang kanyang kamay sa braso ko at sinabing, natutuwa ako na lumaban ka. Natutuwa ako na nanalo ka. Kailangan natin ng mas maraming tao na tulad mo. Pagkatapos ay ikinuwento niya ang sarili niyang istorya. Kung paano siya iniwan ng kanyang asawa, 30 taon na ang nakalilipas kasama ang 3 anak at walang ni isang kusing na tulong. Kung paano niya hindi alam na maaari siyang humingi ng anuman sa pamamagitan ng korte. Kung paano siya nagtrabaho ng 2 trabaho para pakainin ng kanyang mga anak habang ang lalaki ay nabubuhay ng komportable sa Saudi. Buti na lang ngayon, nasa panig na ng mga taong tulad mo ang hustisya, sabi niya. Kahit papano, may nagbago na. Naulit ito, sa post office, sa bangko, sa trabaho. Hihintuan ako ng mga tao, kakaway, sasabihin kung gaano sila ka-proud na lumaban ako. Pero mayroon ding iba, yung mga tumitingin sa akin ng may awa, na parang ako ay isang mahinang tao dahil hindi ko na lang pinalampas o nag-move on sa buhay. Minsan, isang katrabaho, isang lalaki na nagngangalang Peter, ang lumapit sa akin habang nagkakape. Medyo sumobra ka yata, no? Sabi niya, nakangiti na parang isang magandang biro. Ibig kong sabihin, alam nating lahat na ang mga babae ay pwedeng maging maluho sa pera. Pwede ka namang makipag-anul na lang at kalimutan yon. Tinitigan ko siya ng matagal, hindi siya masamang tao. Siya ay kulang lang sa kaalaman. Peter, sabi ko dahan-dahan, sabihin natin na may nagnakaw ng kotse mo. Tatawag ka ba ng pulis o sasabihin mong, ay sige, lahat naman nagnanakaw ng kotse, hayaan mo na? Hindi pareho yun. Eksaktong pareho. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Kotse man yan, pera o tiwala. At kapag may nagnakaw sa'yo, may karapatan kang humingi ng hustisya. Hindi yon pagiging sobra. Yon ay dignidad. Walang masabi si Peter doon. Tumalikod siya at umalis. Pero ang ilang ibang katrabaho na nakikinig, tumango sila. Naiintindihan nila. Kalahati ng Agosto, nakatanggap ako ng tawag mula sa prosecutor's office. Isang babae na nagngangalang Prosecutor Ana Jurado ang nakatalaga sa investigasyon laban kay Thea. Ginoong Reyes, sabi niya sa telepono. Interesado lang akong malaman kung handa kang tumistigo sakaling magkaroon ng criminal proceeding laban sa iyong asawa. Nanikip ang dibdib ko. Sa tingin ninyo ba ay makakasuhan siya? Hindi ko magagarantiya, sabi ni Ana. Pero ang ebidensya na mayroon ka ay napakalakas. Ang ginawa niya ay maaring ituring na estafa, isang krimen na may parusang pagkabilanggo. Pagkabilanggo, si Thea sa kulungan. Isang bahagi sa akin, kahit maliit, madilim, emosyonal na bahagi, ay nasiyahan sa ideyang iyon. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, pagkatapos ng lahat ng kasinungalingan, hindi ba makatarungan na magbayad siya ng higit pa sa pera? Ngunit naalala ko ang sinabi ng tatay ko noong bata pa ako. Dave, maaring matamis ang paghihiganti, pero dapat sapat na ang hustisya. Kung testimonya ang kailangan, sabi ko, oo, gagawin ko. Pero kung aktibo kong hihilingin na makulong siya, hindi. Ibinalik niya ang pera. Nawala ang dignidad niya. Sapat na yun para sa akin. Kung magpasya ang korte na may mga kriminal na kahihinatnan, rerespetuhin ko. Pero hindi ko ito hahanapin. Natahimik si Ana saglit. Iyan ay, napakabuti mo. Hindi ito kabutihan, sabi ko. Pagod na lang akong lumaban. Gusto ko na lang magpatuloy. Ngunit kahit na sinasabi ko yon, alam kong hindi iyon ganap na totoo. Isang bahagi sa akin ay galit pa rin. Isang bahagi sa akin ay gusto pa ring magbayad si Thea ng higit pa. Ngunit may natutunan ako sa buong prosesong ito. Ang galit ay maaring maging gasolina, ngunit hindi ito maaring maging destinasyon. Ang destinasyon ay dapat na mas mataas, kapayapaan, hustisya, isang bagong buhay. Samantala, si Thea ay naging halos invisible. Nag-work from home siya halos araw-araw. Nawalan siya ng trabaho sa turismo dahil ang may-ari, nang mabasa ang dyaryo, ay nagpa siya na ayaw niya ng isang taong may kriminal na bagahe sa kanyang team. Iniwan na siya ng karamihan sa kanyang mga kaibigan.
Maging ang kanyang ina, pagkatapos ng ilang pag-aaway, ay dumalang na sa pagtawag. Isang gabi, nagkasalubong kami sa kusina. Nagugutom ako, gumagawa ng sandwich. Nandoon na siya, nakatingin sa bukas na ref na parang sinusubukang magpasya kung sulit bang kumain. "Dave," sabi niya, mahina. Hindi siya nakatingin sa akin. "Anong kailangan mo, Thea?" "Gusto ko lang mag-sorry. Alam kong huli na. Alam kong wala na itong ibig sabihin ngayon pero pasensya na talaga." Tiningnan ko siya. Tiningnang mabuti. Ang kanyang buhok ay magulo ang pagkakapusod. Wala siyang makeup. Mas payat siya kaysa sa natatandaan ko. Mukha siyang wasak. Isang bahagi sa akin ang gustong magsabi, "Tinatanggap ko ang paumanhin mo." Isang bahagi sa akin ang gustong maging mas mataas na tao. Ngunit ang kabilang bahagi, ang bahaging naaalala pa rin kung paano siya tumalikod dala ang mga bag na iyon, kung paano niya sinabing, "Problema mo na yan." Ang bahaging iyon ay hindi kaya. "Hindi ko kailangan ng sorry mo, Thea," sabi ko. "Ang kailangan ko ay hustisya." At nakuha ko na. Ngayon gusto ko lang na umalis ka na sa buhay ko. Nakita ko kung paano naging makintab ang kanyang mga mata, pero hindi siya umiyak. Tumango lang siya, isinara ang ref at pumasok sa kwarto. Yun na ang huling tunay na pag-uusap namin. Makalipas ang isang linggo, tinawagan ako ni Ate Ursal. "Dave, may magandang balita ako." Pumayag si Thea sa isang mabilisang annulment. Hindi siya hihingi ng kahit ano. Hindi ang kondo. Walang ari-arian. Wala. Gusto niya lang matapos na ang lahat sa lalong madaling panahon. Gaano kabilis? 1 buwan. Kung magiging maayos ang lahat, baka mas maaga pa. Ibinaba ko ang telepono at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, tunay akong napangiti. Hindi isang masamang ngiti. Hindi isang ngiti ng paghihiganti, kundi kaginhawaan. Na parang may dala akong mabigat na backpack sa loob ng maraming taon at sa wakas ay naibaba ko na ito. 1 buwan, 30 araw. At pagkatapos, si Thea ay magiging isang alaala na lang. Isang masakit na alaala, pero gayon pa man, isang alaala na lang. Sa wakas ay makakapagsimula na akong muli. Ang annulment ay na-finalize noong Setyembre 26. Sobrang hinintay ko ang petsang iyon na minarkahan ko ito sa kalendaryo ng pulang marker. Parang kaarawan, isang bagay na dapat ipagdiwang. At sa isang banda, ganun nga. Ito ang araw na tumigil ako sa pagiging asawa ni Thea at naging si Dave lang ulit. Ang courtroom ay pareho kung saan kami nagkaroon ng pagdinig para sa pera. Ang hukom ay iba na, isang mas matandang lalaki na nagngangalang Judge Tomas Barredo, na mukhang nakakita na ng 1,000 annulment at pagod na sa lahat ng ito. Binasa niya ang desisyon ng mechanical, walang emosyon na parang nagbabasa ng manual para sa isang washing machine. Ayon sa kasunduan ng magkabilang panig, ang kasal sa pagitan ni David Reyes at Thea Reyes ay idinedeklarang null and void, walang bisa. Ang mga pinagsamahang obligasyon ay naayos na. Walang anak, ang ari-arian ay nahati ayon sa kasunduan. Malinaw ba sa magkabilang panig? "Opo," sabi ko. "Opo," mahinang sabi ni Thea. Nakaupo siya kasama ang kanyang abogado sa kabilang panig ng courtroom. Hindi ko siya tiningnan. Hindi na kailangan. Kung gayon tapos na. Maaari na kayong umalis. Yun lang yun. 3 taon ng kasal natapos sa loob ng 5 minuto. Pumirma ako sa mga papeles. Pumirma siya sa mga papeles. At yun na yun. Wala na kaming ugnayan sa isa't isa. Hindi mag-asawa, hindi magkaibigan, hindi magkaaway. 2 tao lang na minsan ay nagbahagi ng buhay at ngayon ay hindi na. Lumabas ako ng gusali ng korte sa isang maaraw na araw. Ang langit ay perpektong asul. Maririnig ko ang mga sigul sa itaas ng waterfront. Sa di kalayuan may kumakanta ng isang lumang OPM classic. Lahat ay normal. Hindi huminto ang mundo dahil lang nasira ang kasal ko. Nagpatuloy lang ito. Walang pakialam at walang tigil. Hinihintay ako ni Ate Ursal sa hagdan. "Anong nararamdaman mo?" tanong niya. Sa totoo lang, hindi ko alam. Akala ko makakaramdam ako ng ginhawa, saya kahit ano. Pero ang nararamdaman ko lang ay kawalan. "Normal yan," sabi ni Ate Ursal. "Ang pagluluksa ay hindi lang kapag may namamatay. Nagluluksa rin tayo para sa mga buhay na akala natin ay magkakaroon tayo." Tama siya. Nagluluksa ako. Hindi para kay Thea, ang totoong Thea, ang babaeng nanloko at nagnakaw sa akin. Nagluluksa ako para sa Thea na akala ko ay kilala ko.
Para sa pagsasama na akala ko ay mayroon ako. Para sa hinaharap na pinlano ko, mga anak, mga biyahe ng magkasama, pagtanda ng magkasama. Lahat ng iyon ay isang phantom pain, tulad ng kapag may nawalan ng braso at nararamdaman pa rin ang mga daliri. Anong susunod? Tanong ko kay Ate Sal. Ngayon, ngumiti siya. Ngayon, mabuhay ka, Dave. Yan ang pinakamagandang paghihiganti na mayroon, ang mabuhay ng maayos. Ang buhay pagkatapos ng annulment ay tahimik. Akin na ang kondo, lumipat si Thea ilang araw bago ang annulment, nakitira sa kanyang ina sa isang maliit na apartment sa Mactan. Maaari kong ayusin ang mga bagay-bagay ayon sa gusto ko. Maaari kong kainin ang kahit anong gusto ko. Pwede akong matulog hanggang tanghali tuwing weekend kung gusto ko. Ngunit ang kalayaan na iyon ay may kabigatan. Nasasanay ako sa presensya ng ibang tao kahit na ang presensyang iyon ay tensyonado at puno ng alitan. Ngayon sa katahimikan ng aking kondo, kailangan kong harapin ang aking sarili. Sino ako nang wala si Thea? Sino ako nang walang galit at legal na laban na pinagdaanan ko sa loob ng maraming buwan? Sino si Dave kapag payapa na ang lahat? Sinimulan kong hanapin ang mga sagot ng dahan-dahan. Ni-renovate ko ang kondo, walang malaking pagbabago, pininturahan ko lang ang mga pader, bumili ng bagong muebles, itinapon ang mga lumang gamit. Bawat piraso na nagpapaalala sa akin ni Thea, yung una na paborito niya, yung picture frame na may larawan namin sa kasal, maging ang mga tasa na binili namin ng magkasama, lahat ay nawala. Sa mga charity, sa basura, kahit saan basta malayo sa kondo ko. Inabot ako ng 3 weekend, pero nang matapos ako ang kondo ay akin na. Tunay na akin, hindi amin. Ito ang aking espasyo, aking kanlungan, aking bagong simula. Nagsimula na rin akong lumabas ng mas madalas. Hindi para makipag-date, hindi pa ako handa para doon, kundi para lang hindi ako mag-isa sa aking mga iniisip gabi-gabi. Inaaya ako ni Ben na uminom ng isang baso ng alak minsan sa isang linggo. Hinila ako ni Mark sa isang laro ng PBA. Hinikayat ako ni John na sumali sa kanya sa gym. Kailangan mong maging aktibo, sabi ni John habang nagbubuhat kami ng weights. Ang katawang nagtatrabaho ay isang isip na hindi masyadong nag-iisip. Tama siya. Pagkatapos ng isang buwan sa gym, mas mahimbing na ang tulog ko, mas gumanda ang hitsura ko, mas gumaan ang pakiramdam ko. Hindi sa nakalimutan ko na ang nangyari, hindi ko iyon malilimutan kailanman, ngunit ang sakit ay naging kontrolado, tulad ng isang sugat na naghihilom. Maselan pa rin kapag nadadantay ngunit hindi na dumudugo. Noong Nobyembre nakakuha ako ng promosyon sa trabaho. Tinawag ako ng boss ko si Mr. Velasco sa kanyang opisina. Dave, sabi niya, alam kong naging mahirap ang taon na ito para sa'yo. Sino mang nagbabasa ng dyaryo ay alam yon. Pero pinanood kita kung paano mo hinarap ang lahat at masasabi kong, hangang-hanga ako. Karamihan sa mga tao ay bibigay na. Ikaw bumalik kang mas matatag. Salamat po, sabi ko. Ginawa ko lang po ang kailangan kong gawin. Kaya nga gusto kita bilang project manager para sa bagong proyekto sa Bohol. Mas malaking sahod, mas maraming responsibilidad, pagkakataon na mapatunayan ang sarili sa mas mataas na antas. Interesado ka? Interesado? Higit pa sa interesado. Gutom ako. Gutom para sa isang bagay na bago, isang bagay na magiging tagumpay ko lamang, hindi nababahiran ng mga alaala ni Thea o ng mga legal na laban. Kailan po ako magsisimula? Tanong ko. Ngumiti si Mr. Velasco. Yan ang gusto kong marinig. Unang araw ng Enero. Bagong taon, bagong proyekto, bagong buhay. Ang simbolismo ay halata, ngunit sa paanuman, angkop. Ngunit ang pinakamagandang sandali sa panahong iyon ay hindi ang promosyon o ang na-renovate na kondo o ang mga bagong muscle mula sa gym. Nangyari ito sa simula ng Disyembre, 1 linggo bago ang Pasko. Nasa isang cafe ako sa waterfront, umiinom ng kape at nagbabasa ng libro. Isang bagay na hindi ko nagawa sa loob ng maraming taon dahil palaging iniisip ni Thea na ang pagbabasa ay boring at dapat ay gumawa kami ng isang bagay na masaya. Ngayon pwede akong magbasa hanggat gusto ko. Isang babae ang umupo sa mesa sa tabi ko. Kasing edad ko siya, maitim ang buhok, berde ang mga mata, nakasuot ng simpleng asul na bestida. Excuse me, sabi niya, pero binabasa ko rin ang librong yan. Maganda ba?
Tiningnan ko ang kopya ko ng 100 Years of Solitude ni Marquez. Napakaganda, sabi ko. Pero medyo malungkot. Ang pinakamagagandang libro ay laging ganoon, sabi niya, nakangiti. Nag-usap kami ng isang oras. Ang pangalan niya ay Katrina o Kat. Nagtatrabaho siya bilang guro ng historya sa high school. Mahilig siya sa mga lumang pelikula, hiking, at, hindi inaasahan, pangangabayo. Teka, pangangabayo, sabi ko. Sa Cebu? Hindi naman sa mismong syudad, tumawa siya. Pero may isang rancho sa Busay. Pumupunta ako tuwing Sabado. Bago ko pa namalayan ang ginagawa ko, sinabi ko, baka pwede akong sumama minsan. Hindi pa ako nakakasakay ng kabayo pero mukhang masaya. Tiningnan ako ni Kat na may bahagyang pagkagulat tapos tumango. Bakit hindi? Sabado ng alas 9. Sabado ng alas 9, kumpirma ko. Pag-uwi ko ng gabing iyon, may naramdaman akong hindi ko naramdaman sa loob ng maraming buwan. Hindi ito pag-ibig. Masyadong maaga para doon. Hindi rin ito atraksyon, hindi naman talaga. Ito ay posibilidad. Ang posibilidad na may buhay pagkatapos ni Thea. Ang posibilidad na maaari akong magtiwala muli sa isang tao. Ang posibilidad na hindi pa tapos ang kwento. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon mula ng annulment, hindi ko na panaginipan si Thea. Hindi ko na panaginipan ang korte o ang pera o ang pagkakanulo. Napanaginipan ko ang mga kabayo at bundok at mga berdeng mata na tumitingin sa akin na parang ako ay isang taong karapat-dapat makilala. Baka lang. Tama si Atamisal. Baka ang pinakamagandang paghihiganti nga ay ang mabuhay ng maayos. 42 araw na ang lumipas mula nang huli kong makita si Thea. Hindi ko ito sinasadyang bilangin. Isang araw ay napagtanto ko na lang na lumilipas ang mga linggo at hindi ko man lang siya naisip. Wala nang galit. Wala nang sakit. Mayroon na lang wala. Na parang siya ay isang taong nakilala ko matagal na sa ibang buhay. Ang proyekto sa Bohol ay nagsimula ng mahusay. Nagtatayo kami ng isang luxury residential complex malapit sa dagat. Isang bagay na nangangailangan ng perpektong katumpakan at malikhaing engineering. Sobrang abala ko na umuuwi akong pagod pero masaya. Ito yung magandang uri ng pagod. Ang pagod ng tagumpay, hindi ng pagkatalo. Kami ni Kat ay regular na nagkikita. Walang opisyal sa amin. Hindi kami nag-uusap tungkol sa hinaharap o kung ano kami sa isa't isa. In-enjoy lang namin ang kasalukuyan. Nag-hiking kami sa Busay. Nanood kami ng mga lumang pelikula sa apartment niya. Nagtawanan kami sa mga walang kwentang bagay. Hindi niya ako kailanman tinanong tungkol kay Thea maliban sa isang beses na nagtanong siya, "Handa ka na bang pag-usapan yan?" "Isang araw," sabi ko, "pero hindi ngayon." "Sige," sabi niya. At yun na yun. Hindi siya namilit, hindi siya nanghingi. Nandoon lang siya, present at mapagpasensya. Ngunit may nangyari na pumilit sa aking harapin muli ang nakaraan. Katapusan ng Enero, isang malamig na gabi kung saan humahampas ang ulan sa mga bintana. Nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. "David Reyes?" Isang boses ng babae, profesional. "Oo, sino to?" Ang pangalan ko ay Ana Jurado, mula sa prosecutor's office. Nag-usap tayo ilang buwan na ang nakalilipas tungkol sa posibleng criminal proceeding laban sa iyong dating asawa. Nanikip ang sikmura ko. Naaalala ko, anong nangyari? Gusto ko lang ipaalam sa iyo na nagpasya kaming hindi na ituloy ang criminal charges laban kay Ginang Reyes. Bagamat mayroong technical na basehan para sa kaso, isinasaalang-alang na naisauli na niya ang lahat ng pera, wala siyang dating criminal record, at hindi ka aktibong humingi ng criminal proceeding. Nagpasya kami na mas mapagsisilbihan ang interes ng publiko sa pamamagitan ng pag-drop sa kaso. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Isang bahagi sa akin ay nadismaya. Isang bahagi sa akin ang nag-iisip na karapat-dapat si Thea ng isang criminal record. Isang permanenteng paalala sa ginawa niya. Ngunit ang mas malaking bahagi, ang bahaging pagod na sa galit at paghihiganti, ay nakaramdam ng ginhawa. "Naiintindihan ko," sabi ko. "Salamat sa pagpapaalam." "May isa pa," sabi ni Ana. "Ang iyong dating asawa ay nag-iwan ng mensahe para sa iyo sa akin. Tinanong niya kung pwede ko itong iparating sa iyo. Sinabi kong hindi ako makakapangako pero susubukan ko." "Ano ang sinabi niya?" Huminga ng malalim si Ana. Sabi niya,
Sabihin mo sa kanya na alam kong hinding-hindi niya ako mapapatawad at hindi ko yon hinihiling. Gusto ko lang malaman niya na naiintindihan ko ang ginawa ko at nagsisisi ako. Katahimikan ang pumuno sa linya. Sa labas, lalong lumakas ang hampas ng ulan. Narinig mo ba yon? Tanong ni Ana. Narinig ko, sabi ko. Salamat sa pagpaparating. Pinutol ko ang tawag at tumayo sa tabi ng bintana nakatingin sa ulan. Nagsorry si Thea, ulit, at sa pagkakataong ito, naniniwala akong seryoso siya. Sapat na oras na ang lumipas. Sapat na ang presyong binayaran niya. Siguro sa wakas ay naintindihan na niya. Pero pagpapatawad? Hindi. Hindi dahil masama ako o mapaghigante. Kundi dahil ang pagpapatawad ay mangangahulugan na emosyonal pa rin akong konektado sa kanya. Na mahalaga pa rin ang kanyang opinyon, na bahagi pa rin siya ng buhay ko. Ang totoo, wala na siya. Siya ay isang pangalan na lang. Isang alaala. Isang aral. Naalala ko ang sinabi ng lolo ko noong bata pa ako. Nakaupo kami sa pantalan, pinapanood ang paglubog ng araw, at ipinakita niya sa akin ang kanyang kamay. Matigas, puno ng peklat mula sa maraming taon ng pagtatrabaho sa mga barko. Kanakikita mo ang mga peklat na ito, Dave, sabi niya. Bawat isa ay may kwento. Ang ilan ay galing sa aksidente. Ang ilan ay galing sa katangahan. Ang ilan ay galing sa mga taong nanakit sa akin. Pero lahat sila ay bahagi na sa akin ngayon. Hindi ko sila mabubura. Pero hindi ko rin kailangang kalimutan. Pinapaalala nila sa akin na nakaligtas ako. Si Thea ang peklat ko ngayon. Hindi ko siya malilimutan. Pero hindi ko hahayaan na siya ang magdikta kung sino ako. Kinabukasan nagkita kami ni Kat para magkape. Mukha akong pagod, hindi ako nakatulog ng maayos pagkatapos ng tawag ni Ana. Ayos ka lang? Tanong ni Kat. Nakatanggap ako ng mensahe mula sa ex ko, sabi ko, sa pamamagitan ng prosecutor. Nagsosorry. Tinitigan ako ni Kat ng mabuti. At anong nararamdaman mo? Sa totoo lang, hindi ko alam. Isang bahagi sa akin ang gustong maniwala na tapat siya. Isang bahagi sa akin ang nag-iisip na huli na ang lahat. At ang pinakamalaking bahagi, gusto na lang tumigil sa pag-iisip tungkol sa kanya. Tumango si Kat. Baka yun na ang sagot. Baka ang pagtanggap ng paumanhin ay hindi nangangahulugang pagpapatawad. Baka ang ibig sabihin lang nito ay pagpulet go. Pagpulet go, ulit ko. Ang salita ay napakasimple pakinggan. Ngunit ang pakiramdam, mabigat. Mabigat pero kailangan, tulad ng gamot na mapait ang lasa pero nagpapagaling sa iyo. May gusto akong sabihin sa iyo, sabi ko, nakatingin kay Kat. Noong nagkakilala tayo, hindi ako sigurado kung handa na ako para sa kahit ano. Akala ko ay mananatili akong wasak sa loob ng maraming taon. Pero ikaw ang nagpakita sa akin na may buhay pagkatapos ng sakit. At salamat sa iyo para doon. Ngumiti si Kat, yung mainit at tapat na ngiti na natutunan ko ng mahalin. Hindi ka sira, Dave. Nasaktan ka lang. May pagkakaiba yon. Ang mga sirang bagay ay hindi na maayos. Ang mga sugatan, naghihilom. At ikaw naghilom ka. Makalipas ang isang buwan, nakatanggap ako ng tawag mula kay Ben. Dave, may sandali ka ba? May kailangan akong sabihin sa'yo. Oo naman. Ano yon? Umalis na si Thea sa Cebu. Nakita ko ang nanay niya sa palengke. Pumunta raw sa Baguio, sinusubukang magsimula ulit doon. Bagong trabaho, bagong buhay, lahat bago. Mabuti para sa kanya, sabi ko, at nakakagulat. Seryoso ako. Kung makakahanap si Thea ng kapayapaan sa ibang lugar, malayo sa akin sa amin sa mga alaala. Mabuti. Baka sa wakas ay natanto na rin niya na hindi ka makakapagtayo ng kinabukasan sa pundasyon ng kasinungalingan. Naiisip mo pa ba siya? Tanong ni Ben. Minsan, pag-amin ko. Pero paunti ng paunti. Masyadong abala ang buhay para laging lumingon sa nakaraan. At iyon ang totoo. Ang proyekto sa Bohol ay tagumpay. Nagpaplano kami ni Kat na magbakasyon sa Japan para sa tagsibol. Ni-renovate ko ulit ang kondo. Sa pagkakataong ito, hindi para burahin ang mga alaala, kundi para lumikha ng mga bago. Nagpatuloy ang buhay. Umikot ang mundo. At umiikot ako kasama nito. Isang tahimik na gabi ng Pebrero, nakaupo ako mag-isa sa balkonahe ng aking kondo. Umiinom ng beer at pinagmamasdan ng Cebu sa ibaba. Ang mga ilaw na kumikislap, ang mga tunog ng buhay na nagaganap,
Ang dagat na tahimik na bumubulong sa dalampasigan. Inisip ko ang lahat ng nangyari. Si Tia, ang pagkakanulo, ang laban, ang tagumpay, ang sakit, ang paghilom. At may natanto akong mahalaga. Ang kwentong ito ay hindi kailanman tungkol kay Thea. Ito ay tungkol sa akin. Tungkol sa hindi pagpayag na diktahan ako ng mga kilos ng iba. Tungkol sa paglaban para sa kung ano ang tama kahit na mahirap. Tungkol sa pagbangon kahit na akala ko ay imposible na. Sinubukan akong wasakin ni Thea, pero hindi ako nadurog. Yumuko ako, oo, tulad ng isang puno sa gitna ng bagyo. Pero hindi ako nabali. At ngayon, may hawak na beer at ang syudad sa ibaba ko. Hindi ako isang dating asawa o biktima o nagsasakdal. Ako lang si Dave, isang taong may mga peklat at kwento, isang taong nakaligtas, isang taong handang mabuhay. Yan ang pinakamagandang paghihiganti sa lahat. Kung sinusubaybayan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutan mag-subscribe, i-like ang video, at isulat sa comments, ano ang gagawin ninyo kung kayo si Dave? Magpapatawad ba kayo o magpapatuloy na lang?